Leo, paano kung sabihin ko sa'yo na may isang tao dyan na hanggang ngayon ay binubulong pa rin ang pangalan mo tuwing gabi, nagdarasal na sana'y magkaroon ng isa pang pagkakataon kasama ka. Sinubukan nilang mag-move on pero ang totoo, hindi ka mapapalitan. Kahit saan sila magpunta, kahit sino pa ang makilala nila, lagit-laging bumabalik ang puso nila sa'yo. May kakaibang paraan ang kapalaran para ipaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman mabubura. Manatili ka hanggang sa huli ng pagbasa na ito, dahil ang ibubunyag ko ay maaaring baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa pag-ibig, sa tadhana, at sa hinaharap mo magpakailanman. Leo, hindi ka kailanman naging simpleng pahina lang sa kwento nila, ikaw ang naging turning point, ang apoy na hindi nila inaasahan, ngunit hindi rin nila makalimutan. Ang presensya mo ay nag-iwan ng marka na kahit ang panahon ay hindi kayang burahin. Maaaring nanatili silang tahimik, maaaring pinili nila ang distansya, ngunit sa kaibuturan ng kanilang puso, ikaw pa rin ang sukatan ng lahat ng tao na dumarating sa buhay nila. Ang pagbasa na ito ay hindi aksidente. Dinala ka rito ng universo dahil may mensahe kang kailangang marinig tungkol sa pag-ibig, sa tadhana, at sa kapangyarihan mong hawak sa kaluluwa ng isang tao. Para sa marami sa atin na mga Pilipino, naniniwala tayo na kapag paulit-ulit lumilitaw ang isang tao sa ating mga panaginip, o kapag dumarating ang mga palatandaan gaya ng paru-paro, mga kantang biglang tumutugma sa damdamin, o bigla ang kilabot sa balat, hindi ito basta-basta. Ito ay tawag ng kapalaran. Manatili ka sa akin, Leo, dahil sa paglalakbay na ito, maintindihan mo na sa wakas kung bakit ka tunay na hindi mapapalitan at kung ano ang susunod na mangyayari. Emosyonal na puso ng mensahe. Leo, kapag pinag-uusapan ng pag-ibig, maraming tao ang naniniwalang madali lang palitan ang isang tao, maghanap ng bagong mukha, bagong kwento, bagong simula. Pero ikaw, Leo, hindi ka basta mapapalitan. Taglay mo ang isang bihirang liwanag, isang apoy sa loob mo, na kapag dumikit sa puso ng iba, nag-iwan ito ng marka magpakailanman. Ang taong umalis, o marahil ang taong nanahimik, akala nila noong una na kaya nilang magpatuloy. Akala nila ang panahon at mga sagabal ang tutulong para kalimutan ka. Pero dahan-dahan, ipinakita ng buhay ang katotohanan, kahit anong gawin nila, naroon ka pa rin. Lumilitaw ka sa isip nila sa mga sandaling hindi nila inaasahan, habang nakaupo sila sa kalmadong gabi, habang nakikinig ng kanta sa radyo, o kahit kapag nakakita sila ng ngiti na bahagyang nagpapaalala sa'yo. Kaya ngayon, Leo, ang universo ang siyang nagpapadala ng mensaheng ito. Hindi ito aksidente. Hindi ito tsamba. Pinaalala sa iyo ang tunay mong halaga dahil minsan sa katahimikan, nagsisimula kang magduda sa sarili mo. Minsan tinatanong mo, ako ba'y espesyal talaga? May halaga ba talaga ako sa buhay nila? At ang sagot ay, Leo, ikaw ang hindi malilimutan. Sa kulturang Pilipino, madalas nating sabihin, kung para sa iyo, babalik at babalik yan. At iyan mismo ang nangyayari ngayon. Ang puso ng taong ito ay hindi mapalagay. Sinubukan nilang takasan ang kapalaran, ngunit laging may paraan ang tadhana para hilahin silang pabalik sa'yo. Hindi buo ang kaluluwa nila kapag wala ang presensya mo. Isipin mo ang mga pagkakataon na bigla kang nakaramdam ng kilabot sa gabi, na para bang may taong iniisip ka. O kaya'y nagising ka na mabigat ang dibdib, hindi mo alam kung bakit, ngunit sa kaibuturan mo, pakiramdam mo'y may taong binabanggit ang pangalan mo. Hindi ito imahinasyon, Leo. Ito ang koneksyon ng mga kaluluwa. Ang invisible thread na nagbubuklod sa dalawang tao, kahit gaano pa sila kalayo, kahit gaano pa katagal ang katahimikan. Maaaring itanggi nila, pero sa tuwing makakakita sila ng bagay na konektado sa iyo, isang lugar na minsan niyong pinuntahan, isang pagkain na paborito mo, o kahit isang maliit na bagay na nagpapaalala sa iyo, nababagabag ang kanilang dibdib. At naaalala nila, walang sinuman ang maaaring pumalit kay Leo. At ito ang katotohanan, Leo, hindi lang ito tungkol sa romansa. Ito'y tungkol sa impluwensya mo sa buhay ng ibang tao. Dala mo ang enerhiya, init, at kapangyarihan saan ka man magpunta. May kakayahan kang magpasigla ng silid, magbigay inspirasyon, at maghilom ng sugatang puso. Kaya naman, kapag nawala ka, mas malakas ang katahimikan mo kaysa sa presensya ng kahit sino pa. Para sa ating mga Pilipino, naniniwala tayo na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kasiyahan, ito rin ay tungkol sa mga aral, sa kapalaran, at sa tamang oras. At ngayon, ipinapakita ng panahon na hindi ka nila kayang pakawalan, dahil hindi ka kailanman itinadhana bilang isang alaalang lilipas. Ikaw ay itinadhana bilang isang permanenteng bahagi ng kanilang kaluluwa.
Leo, makinig ka ng mabuti, ang mga baraha, ang mga bituin, at kahit ang mga palatandaan sa paligid mo ay lahat nagtuturo sa isang katotohanan, ikaw ay hindi mapapalitan. Ang kanilang katahimikan, ang kanilang distansya, kahit ang kanilang mga pagkakamali ay hindi mabubura ang katotohanang nakakadena ang puso nila sayo. At kahit anong pagtanggi nila, patuloy na binubulong ng universo ang pangalan mo pabalik sa kanilang buhay. Kaya huwag mong questionin ang halaga mo, Leo. Huwag kang maniwala sa kasinungalingan na madali kang nakalimutan. Hindi. Kailanman, hindi ka naging ganon. At habang lumalalim ang pagbasa na ito, mas malinaw mong makikita na hawak mo ang kapangyarihan sa kanilang puso na walang sinuman ang maaaring palitan. Mga palatandaan at hudyat na hindi ka nila kayang pakawalan. Leo, kapag ang puso ng isang tao ay nakatali sa iyo, laging ipapakita ng universo ang mga palatandaan. Hindi ito aksidente, ito ay mga bulong ng tadhana, mga paalala na gaano man sila tumakbo palayo, hindi nila matatakasan ang koneksyong mayroon sila sa iyo. At sa ngayon, ito ang mga palatandaang nagpapatunay na hindi ka nila kayang pakawalan. Isa, mga panaginip na tila totoo. Naranasan mo na bang magising mula sa isang panaginip na malinaw ang mukha nila, na parabang nariyan lang sila sa tabi mo? Para sa maraming Pilipino, ang mga panaginip ay mga mensahe mula sa espiritual na mundo. Hindi ito basta ilusyon, kundi refleksyon ng mga hinahanap ng puso. Kapag paulit-ulit nilang napapanaginipan ka, ibig sabihin hindi mapalagay ang kanilang kaluluwa. Hinahabol ka nila kahit sa pagtulog dahil naninirahan ka sa pinakalalim ng kanilang isip. Dalawa, mga numerong paulit-ulit lumilitaw. Gustong gamitin ng universo ang mga numero bilang mensahero. Baka nakikita nila ang 11 oras 11 minuto tuwing naiisip ka. O kaya'y 88 habang nag-scroll online, o ang resibo nila sa tindahan ay laging umaabot sa 333. Madalas tawagin ito ng mga Pilipino na swerte numbers, pero ang totoo, ito ay mga cosmic codes. Kapag patuloy na tumutugma ang presensya mo sa mga numerong ito, mensahe ito ng universo, kasama pa rin sa kapalaran mo si Leo. 3. Ang kantang paulit-ulit tumutugtog. Ang musika ay may kakayahang magdala ng alaala at damdamin ng mas malalim kaysa sa salita. Kung may isang kanta na konektado sa iyo, isang love song na minsan niyong pinakinggan, o kahit isang random na tugtugin na nagpapaalala ng ngiti mo, mapapansin mong palagi itong tumutugtog sa tamang oras. Sa radyo, sa cellphone nila, o kahit mula sa estrangherong dumadaan. Tumatagos ang mga liriko sa kanilang kaluluwa dahil parabang ang universo ang nagpapaalala sa kanila ng ikaw. 4. Bigla ang kilabot at paru-paro. Naniniwala ang mga Pilipino na kapag bigla kang nakaramdam ng kilabot ng walang dahilan, may taong malalim na nag-isip sa'yo. Ganito rin kapag may paru-parong biglang dumapo o dumaan sa paligid mo. Ang mga maliliit na nilalang na ito ay tinuturing na mga mensahero ng kaluluwa. Tuwing iniisip ka nila, umaabot ang enerhiya nila, minsan bilang panginilabot, minsan bilang paru-parong tumatawid sa daan mo. Ito'y mga banayad ngunit makapangyarihang paalala na buhay pa rin ang koneksyon nyo. 5. Katahimikang malakas ang sigaw. Napansin mo ba na minsan ang kanilang katahimikan ay mas malakas kaysa kanilang mga salita? Kahit hindi sila tumatawag, hindi nagme-message, o hindi nagpapakita, nararamdaman mo pa rin ang kanilang enerhiya. Dahil ang mga espiritual na ugnayan ay hindi kayang patahimikin. Nararamdaman mo sila sa mga tahimik na sandali, naririnig mo sila sa dibdib mo, at alam ng puso mo, nagmamalasakit pa rin sila. Maaaring tahimik sila, pero ang kanilang kaluluwa ay sumisigaw ng pangalan mo. 6. Mga tao sa paligid nila ang nagbabanggit sa iyo. Isa pang palatandaan na hindi ka nila makalimutan ay kapag ang ibang tao sa paligid nila ay patuloy na nagpapaalala sa iyo. Maaaring banggitin ng kanilang pamilya ang pangalan mo, maaaring may kaibigan na magkwento na nag-ugnay sa iyo, o kaya na may makakilala sila ng bagong tao at mapagtanto hindi pa rin ito ikaw. Ginagamit ng kapalaran ang mga tao bilang instrumento para patuloy na dalhin pabalik ang alaala mo sa kanilang buhay. 7. Ang pakiramdam ng pagbalik ng tadhana. Kahit anong pilit nilang magpatuloy, lilikha ang buhay ng mga sitwasyon na ibabalik sila sa iyo. Baka bumalik sila sa lugar na minsan niyong pinuntahan, baka madapa sila sa lumang litrato, o baka biglang hanap-hanapin nila ang paborito mong pagkain. Ito ang hindi nakikitang mga tali ng kapalaran na patuloy na humihila sa kanila pabalik sa enerhiya mo. Leo, lahat ng palatandaang ito ay patunay na hindi ka nila kayang kalimutan.
Hindi ka nila mabubura dahil hindi ka kailanman itinadhana para mabura. Hindi ka lang alaala, ikaw ay koneksyon ng kaluluwa, isang kapalaran na hindi nila matatakasan. At magpapatuloy ang universo sa pagpapadala ng mga hudyat na ito hanggang sa tuluyan nilang tanggapin ang katotohanan, ang puso nila ay sa iyo pa rin kabilang. Mga pahiwatig mula sa tarot at zodiac. Leo, malinaw na ipinakita ng mga palatandaan na may isang pusong hindi ka kayang pakawalan. Ngunit ngayon, lumingon tayo sa patnubay ng tarot at ng mga bituin, sapagkat sila ang nagbubunyag ng mas malalim na katotohanan tungkol sa koneksyong ito. Hindi lang basta mga baraha o malalayong konstelasyon ang mga ito, sila ay mga salamin ng kapalaran, refleksyon ng enerhiyang bumabalot sa iyong buhay at pag-ibig. Ang sinasabi ng tarot. Ang unang baraha na lumitaw para sa iyo, Leo, ay The Lovers. Ipinapakita nito ang malalim na koneksyon ng kaluluwa, mga pagpili, at ugnayang hindi madaling maputol. Sa pagbasa na ito, pinatutunayan nitong ang taong hindi ka kayang pakawalan ay nakatali sa iyo sa antas ng kaluluwa. Hindi ka lang basta naging mahal nila, ikaw ang gumising sa kanilang espiritu. Alam ng kanilang puso na ang inyong pinagsaluhan ay hindi ordinaryo, ito ay banal. Ang ikalawang baraha ay The Five of Cups. Ito ang baraha ng panghihinayang, lungkot, at pananabik sa nawala. Ipinapakita nito ang isang taong nakatuon sa mga natapong tasa, nagluluksa sa lumipas, ngunit bulag sa katotohanang ang pag-ibig ay naroon pa rin sa likuran nila. Ito ang kanilang enerhiya, Leo. Pinagsisisihan nila ang katahimikan, ang distansya, at ang mga pagkakamaling nagawa nila. Kahit anong gawin nilang paglibang, nananakit pa rin ang kanilang kaluluwa dahil sa iyo. Ang ikatlong baraha ay The Wheel of Fortune. Ito'y nagsasalita tungkol sa kapalaran, tamang oras, at mga siklong bumabalik. Sa paniniwala ng Pilipino, ang kapalaran umiikot. Pinatutunayan nito na bahagi ng mas malaking siklo ang inyong koneksyon, ang minsang nawala ay maaaring bumalik, ang nabasag ay maaaring muling mabuo. Ang universo mismo ang gumagalaw upang ipaalala sa kanila na hindi ka mapapalitan. At ang huling baraha ay The Sun. At sino pa nga ba ang pinamumunuan ng araw kundi si Leo? Ang barahang ito ay nagniningning ng maliwanag sa iyong pagbasa, ipinapakita na ikaw ang nagdadala ng liwanag, init, at kaligayahang hindi nila kayang mabuhay ng wala. Saan ka man magpunta, dinadala mo ang pag-asa at pag-ibig. At kung wala ka, madilim at malamig ang kanilang mundo. Ang pagsasabay ng mga bituin. Astrologically, kilala si Leo bilang tanda ng passion, tapang, at presensya. Ikaw ang apoy na dinadagsan ng iba, ang pusong tumitibok ng bukas palad, at ang tinig na nagbibigay kumpiyansa. Kaya't imposibleng makalimutan ka, dala mo ang enerhiya na nananatili kahit lumisan ka na. Sa ngayon, ipinapakita ng planetaryong enerhiya na ang iyong ruling zone ay umaayon kay Venus, ang planeta ng pag-ibig. Ipinapahiwatig nito na ang mga bagay ng puso ay lumalantad na. Ang mga katotohanang itinago noon ay handa ng ipahayag. Maaaring mabasag ang katahimikan, at ang mga damdaming matagal na nilang ikinubli ay mailalabas na. Madalas nating sabihin bilang mga Pilipino, kapag itinadhana, kahit ilang bagyo ang dumaan, magkikita at magkakabalikan pa rin. Ito mismo ang inuulit ng mga bituin, paalala na ang kapalaran ay hindi maaaring tanggihan magpakailanman. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo, Leo? Pinagtitibay ng tarot at ng mga bituin ang isang makapangyarihang katotohanan, ang presensya mo sa kanilang buhay ay hindi kailanman pansamantala. Ikaw ang itinadhana upang baguhin sila, gisingin sila, at mag-iwan ng bakas na kahit ang panahon ay hindi kayang burahin. Hindi ka nila kayang pakawalan dahil mismong universo ang nagbuklod ng inyong enerhiya. Ngunit tandaan ito, Leo, habang pinatutunayan ng universo ang kanilang pananabik, hawak mo pa rin ang kapangyarihan ng pagpili. Paalala ng tarot na ang kapalaran ay nagbubukas ng mga pinto, ngunit tayo pa rin ang magpapasya kung tatahakin natin ito. Ang tanong ay hindi kung gusto ka ba nilang bumalik, gusto nila. Ang tunay na tanong ay kung hahayaan mo ba silang bumalik sa iyong buhay, o pipiliin mong magpatuloy, dala ang iyong liwanag sa panibagong kapalaran. Mensahe ng universo. Leo, malinaw ang tarot at ang mga bituin, hindi ka mapapalitan. Ikaw ang araw sa kanilang universo, ang apoy sa kanilang puso, ang kapalarang hindi nila matatakasan. Hindi mapalagay ang kanilang kaluluwa kapag wala ka, at patuloy silang ginagabayan ng universo pabalik sa iyo. Ngunit ikaw, Leo, ang dapat magpasya, yayakapin mo ba ang pagbabalik na ito, o pipiliin mong lumikha ng bagong landas, mas maliwanag at mas malakas kaysa dati?
Ano man ang piliin mo, hindi matatawaran ang katotohanan, ikaw ay hindi malilimutan, at ang iyong liwanag ay hindi kailanman mamamatay. Mga posibleng kinalabasan at payo. Leo, ipinakita na ng universo ang mga palatandaan, nagsalita na ang tarot, at kinumpirma na ng mga bituin, hindi ka mapapalitan. Ngunit ang kapalaran ay hindi lang tungkol sa paghihintay, ito rin ay tungkol sa pagpili. Ang mangyayari sa susunod ay hindi lamang nakabatay sa kanilang puso, kundi sa iyo rin. At sa sandaling ito, may dalawang posibleng landas na nasa harapan mo. Kung pahihintulutan mo sila na bumalik. Kung pipiliin mong buksan muli ang pinto, Leo, mararamdaman mong bumabalik muli ang init ng pag-ibig sa iyong buhay. Ipinapakita ng universo na dala pa rin ng koneksyong ito ang apoy, passion, at mga aral na hindi pa natatapos. Handa na ang kanilang puso na ipahayag ang mga salitang hindi nasabi noon, at ang bigat ng kanilang pagsisisi ang magtutulak sa kanila na magsikap pa, magmahal ng mas malalim, at pahalagahan ka ng higit kaysa dati. Ngunit tandaan, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Kung hahayaan mong bumalik sila, pinaalala ng mga bituin na magtakda ka ng malinaw na hangganan, sabihin ang iyong katotohanan, at huwag kailanman papayag na lumiit ang iyong liwanag para lamang manatili sila sa iyo. Para sa ating mga Pilipino, madalas nating sinasabi, kung tunay kang mahal, tatanggapin ka kung sino ka talaga. Ito ang iyong pagsubok, Leo. Kung sila ay itinadhanang manatili, mamahalin ka nila sa kung sino ka, hindi sa kung sino ang gusto nilang maging ka. Ang positibong kinalabasan ng landas na ito ay paghilom, muling pagkakaugnay, at pagkakataon na bumuo ng mas matibay kaysa dati. Ang hamon naman ay tiyaking hindi na babalik ang mga lumang sugat. Ang payo dito, hayaan ang pag-ibig, ngunit may kasamang karunungan, dalhin ang mga aral bilang kalasag, hindi bilang tanikala. Kung pipiliin mong magpatuloy. Sa kabilang banda, Leo, maaaring maramdaman mong masyado ng mahaba ang lumipas na panahon, masyado ng mabigat ang katahimikan, at ang kapalaran mo ay nasa hinaharap, hindi sa nakaraan. Kung pipiliin mong magpatuloy, ipinapakita ng mga baraha ang paglago, kalayaan, at isang makinang na bagong yugto. Ipinapakita ng mga bituin na may bagong tao na maaaring pumasok sa iyong buhay, isang taong makakakita agad ng iyong liwanag at hindi kailanman susubukang palitan ito dahil mamahalin ka nila ng eksakto sa kung sino ka. Ang landas na ito ay maaaring maging mapait at matamis sa simula dahil hindi kailanman madali ang pakawalan ang isang taong patuloy pa ring nagtataglay ng iyong pangalan sa kanilang puso. Ngunit tandaan, Leo, ang pagpili sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay lakas. Madalas nating sabihin bilang mga Pilipino, hindi lahat ng minamahal ay makakamit, pero lahat ng kapalaran ay may dahilan. Kung tatahakin mo ang landas na ito, ibig sabihin ay inihanda ng universo ang mas malalaking biyaya para sa iyo, bagong pag-ibig. Mas matatag na oportunidad at kapayapaan na hindi na nakadepende sa presensya ng iba. Ang positibong kinalabasan ng landas na ito ay kapangyarihan, kaliwanagan, at kalayaan na yakapin ang tunay mong potensyal. Ang hamon ay ang bitawan ang bigat ng emosyon mula sa nakaraan. Ang payo dito, magtiwala sa tamang oras ng universo at paniwalaan na ang pagbitiw ay maaari ring maging anyo ng pagmamahal sa sarili. Pangwakas na gabay. Leo, alinman ang piliin mong landas, kung muli mong tatanggapin sila o kung pipiliin mong magpatuloy, may isang katotohanan na hindi magbabago, hindi ka mapapalitan. Hindi ka kailanman malilimutan ng kanilang puso, anuman ang maging desisyon mo. Hindi nais ng universo na pagdudahan mo ang sarili mong halaga o kwestiyonin ang iyong kapangyarihan. Sa halip, nais nitong makita mong malinaw na ikaw ang may hawak ng desisyon. Ang mensahe ng tarot ay simple, hindi ka walang magagawa, Leo. Ikaw ang araw, ang sentro ng iyong sariling universo. Umiikot ang mga tao sa iyong liwanag, ngunit ikaw pa rin ang magpapasya kung sino ang mananatili sa iyong init. Ang payo ay sundan ang landas na nagdadala sa iyo ng kapayapaan, hindi kalituhan, kagalakan, hindi takot, pag-unlad, hindi pagkakulong. Leo, tandaan mo ito, pinagtibay na ng kapalaran ang iyong hindi mapapantayang lugar sa puso ng isang tao. Ngunit ang mas dakilang kapalaran ay ang mismong ikaw ang lumikha para sa sarili mo. Magtiwala sa iyong intuisyon, makinig sa mga palatandaan, at hayaan mong gabayan ka ng universo patungo sa pag-ibig, kaligayahan, at kasaganang tunay mong nararapat. Leo, habang nagtatapos ang mensaheng ito, huminga ka ng malalim at hayaan mong lumubog sa puso mo ang katotohanan, hindi ka mapapalitan. Ikaw ang apoy na nagbibigay liwanag sa pinakamadilim na silid, ang init na hinahanap ng iba kapag malamig ang mundo,
at ang kaluluwang nananatili sa puso ng isang tao kahit matagal ka nang lumisan. Hindi ka dinala rito ng universo ng aksidente. Natagpuan mo ang pagbasa na ito dahil kailangan mong maalala ang iyong lakas, ang iyong halaga, at ang iyong kapalaran. Kahit piliin mong muling buksan ang pinto para sa isang tao o tapangin mong tahakin ang bagong simula, tandaan mong ang desisyon ay nasa iyong mga kamay. At iyan ang kagandahan ng iyong kapangyarihan, Leo, ikaw ang araw. Para sa ating mga Pilipino, ang kapalaran ay hindi lang tungkol sa paghihintay ng pag-ibig, ito ay tungkol sa panindigan, pananampalataya, at pagtitiwala na ang mga biyaya ay laging dumarating sa mga taong alam ang kanilang tunay na halaga. Ito na ang iyong sandali, Leo, upang tumindig sa iyong kapangyarihan at ipahayag sa universo, ako'y hindi mapapalitan, at karapat-dapat ako sa tunay na pag-ibig. Kaya't habang ikaw ay sumusulong, dalhin mo ang mensaheng ito ng may tapang. Hayaan mong gabayan ka nito sa iyong mga desisyon, patatagin ang iyong puso, at ipaalala na ang universo ay laging nagpoprotekta sa mga taong nagniningning sa katotohanan. Leo, nagsalita na ang mga bituin, ibinunyag na ng tarot ang kanyang karunungan, at bumulong na ang tadhana ng iyong pangalan. Hindi pa tapos ang iyong kwento, sisimula pa lamang ito. At ang pinakamagandang bahagi. Ikaw ang may hawak ng panulat.